lang kasi yung mga lagi natin pagkikita eh. Yun. Wala talaga sa ano eh. Wala sa hulog. Wala sa hulog. Tingnan natin na Diyos. Ingat kayo lagi. No? Yun. Dito lang kami sa Buhay Canada. Standby lang kayo lagi. Kay Jan Tigno. Ayos. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Norwich Mountain. Pinalik ng part. Turning over. So right now it's positive 3 degrees Celsius. And ngayon ako nagtuk na ako kasi kahapon nakasombrero lang with a positive 9 lang pero sumakit na yung ulo ko kasi yung sudden change of weather, pababa ng pababa, mabilis yung adjust ng katawan, kaya kahapon talaga sobrang sakit ng ulo ko. And right now, nandito ako sa may Dynacare, nagpa-laboratory, and this time of this year ulit, kailangan ng blood work, kaya may schedule ako kay doctor sa next week. Meron akong schedule sa doctor next week. Prevention is better than cure. Kung kaya nang i-prevent ng mas maaga, or kung may kailangan na correction na kailangan gawin, huwag na nating paabutin dun sa point na kailangan i-cure. And isa sa mga ginagamot ko ngayon is yung gout talaga. And as you age pala talaga, no, yan na, dyan na naglalabasan yung mga sakit-sakit. Kaya yun, activities kailangan, lalong-lalo na ngayong winter, papalapit na. And yung sabi ko nga sa inyo, kaya hindi ako masyadong kumakain ng pork, hindi na ako masyadong kumakain ng beef, mostly lean meat and yung fish. Tinatanggal ko na yung mga bawal kasi yan na, nagpaparamdam na talaga kasi nag-uumpisa na yung mga maintenance medication. And for sure, kapag umabot kayo sa age ng pa-40 na kayo or papunta na ron sa age na alam mo yon, wala na sa 35, kailangan mas maging maingat. Si Aisha nasa work, idodropan ko siya daw ng pagkain, and then meron din akong bibilin sa Home Depot. Yan. So maganda lang dito sa Canada, no, yung healthcare benefits lang talaga. Yung talagang laboratory is free. Hindi naman siya free, kasama siya sa binabayaran mong tax, but still wala ka naman binabayaran kapag nagpapalaboratory, x-ray, and check up sa doktor. Kahapon din yung mother ni Aisha, nagpa-check up din siya, yung free nagpa-laboratory, nagpa-knee x-ray, tapos check up sa doktor. So yun yung napag-usapan namin, yung isa sa pinagpapasalamat niya rin na hindi na siya gumagastos. Kung ikukumpara nyo raw, pag nasa Pilipinas pa, maraming gastos, tapos yung professional fee ng doctor. So siya naman, ganun din, prevention, para at least makorek na yung dapat i-correct, para hindi na lumala. So isa rin yan sa pinagpapasalamat namin dito sa Canada, na yung system ng healthcare is para sa mga parents natin. So ako talaga tinatry ko rin na mapapunta rito yung nanay ko, para at least we are not getting any younger anymore. Everyone is aging. So right now, yun lang talaga yung pinaka-goal ko, and hopefully makapunta yung mother ko rito para at least maano niya yung ma-full check up talaga siya. Alam mo yun, wala siyang intindihan sa mga laboratories, sa mga doctor's fee in the future. Alam mo yun, yung mga x-rays, mga ganyan mga bagay. So yun yung iniisip ko ngayon Sa mga bata kasi, they already started their education. Good deal na rin yun, di ba? So yan na talaga yung mga dahilan na bakit namin pinili dito sa Canada. But for some other people, sabi nila ayaw nila sa Canada kasi they don't have those means. Kumbaga, okay naman ang buhay nila. So para sa amin lang to, that's our perspective. Iba't iba tayo ng opinion, and yun lang yung opinion ko para sa amin and for my family. Dito ako sa may Seafood City, bumili ako ng chicken barbecue. And look at that, Pasko na rito. Basta kapag Filipino na establishment, na talaga, Pasko na kagad. Pa lang, October. Okay, so kahapon ang lakas ng hangin. So nangyari, bumagsak yung gate, natanggal yung
tornilyo. So hindi siya balance, oh. So ito yung gagawin ko ngayong araw na to. Bago pa mahirapan at bago pa mag-umpisang lumamig. Alright, so naayos ko na. So kailangan mo siyang tanggalin. Tatanggalin mo talaga yung buong bracket na to. Tapos ikakabit mo yung maliit na tornilyo na yan. Kasi hindi ko siya ma-insert kanina. So what I did, tinanggal ko yung buong bracket. Tinanggal ko to. Saka ko pinasok yung napakaliit na tornilyo para mag-fit siya dyan. So ayan, ayos na ulit. And hindi na sila mahihirapan mag-open at sara. So yan, so ako lang yung mag-isa na gumawa nito. So kailangan mong gawin talaga siya. Kasi kapag papagawa mo to sa iba, medyo mahal. Tsaka syempre, dapat mga gamit, ayan, yung tools, hagdanan. Tapos since ako lang yung mag-isa, ito yung ginagawa kong tulong. Siya yung parang naging jack ko dito, inaangklahan ko. Tapos ito, since kailangan ko ma-adjust yung nandoon sa dapat yung butas pumapasok doon sa mga screw. Ito yung ginagawa kong jack. So ayan, iaangat ko, tatapakan ko diyan. Tapakan ko habang nandito ako sa ladder. Tapos iaangat ko, tatapakan ko. So ayan. So tapos na. So all goods na naman. So na-fix na yan. So balik kapag ito pinaayos mo yan. Siguro kung magle-labor ka, abutin din lang per hour, mga siguro 140, 150 per hour kapag sa mga gumagawa. Pero syempre wala kang choice, kailangan mong matutunan, kailangan mong diskarte yan, kalasin mo kung kailangan kalasin, pag-aralan mo kung paano mo siya gagawin. Pero ayan, I think it's all good. Pero ang gagawin ko pa pala sa susunod is that ito yung ginawa ko doon sa kabila, kailangan dito may washer. Hindi nila yung nag-build ng bahay, hindi nila nilagyan ng washer. So yung nakita ko sa bahay na isang washer, that's supposed to be, it looks like dapat may washer na nakalagay dyan. Kasi tingnan mo, kinakain ng tornilyo yung kahoy. Kaya yan tip ko sa inyo, kapag meron kayong gagawin dyan, always put washers or spacers para hindi masira yung kahoy. So baka siguro bukas kukuha ko ng mga tornilyo, tapos lalagyan natin ng washer dyan. Hatid mo pa, di ba? Ha? Nahatid-hatid mo pa? Di ba nakakuha na siya na Meron, pero yung mga bata, hinatid-hatid ko naman. Pero siya, okay na siya mag-drive. Okay naman. Okay na. Takot pa rin. Ganun pa din. Siyempre, hindi pa sanay Kaya nga. Pero okay naman. Ayos naman. Buning! Daddy, try mo. How are you? Say hi, Ning. Daddy, Hi. Chapshay. Ayoko yan. Hi. Ayan, si Madam Ella, nagkita na naman kami dito sa Costco. Ito talaga yung mga pinupuntirya namin Dito, yung Costco lang, di ba? Free taste na. Free. Papakabusog ka dyan, ano? Oo, habang namimili ka, syempre. Isama mo na. Oo. Nagkita kami dito, bigla ang kita ni Emersonic. Kamusta kayo? Biglaan kita na naman kami. Pero inyo, pag nakikita kami, laging biglaan. Biglaan, walang plano. Walang plano. Pero saan kayo galing? Saan talaga? Diretso kayo sa hospital. Oo. Tapos, yun lang. Sa bahay, alas 10. Tapos nakalabas kami, 3:45. Tagal Tagal na. Alauna siya inoperahan pero 30 minutes lang. Pero ngayon, tingnan mo, kumakain na. Ayun. Kung ano na kinakain. Hindi mo gusto yan. Masok at lumabas ng walang binayaran. Yun eh. Hindi, meron silang sinisingil Parking. Hindi lang ako pumayag. Parking lang binayaran. Meron pa yung add-on. Nanghihingi yung parang, kasi di ba dental? So oo. insurance, hindi siya Manitoba Health. Hindi siya Manitoba Health Card. Pero covered pa rin. 3,000 yung babayaran. Covered naman ng insurance namin dalawa. Pero kung gusto covered nila pa. mangyari, parang may parang advance na 700. Tapos kami magki-claim. Sabi ko, nag-predetermine na kayo eh. Yeah. O sobra-sobra pa nga yung ma-predetermine sa amin dalawa. Sisingilin pa nila ako. So chinek nila, ay okay na pala. Coverage. Hindi nila ako siningil. na pre-authorize na. Oo, that's good. May nagbago naman sila mag-schedule. Chinek muna nila kung babayaran ng insurance eh. That's good. At least wala na rin, di ba? Ganun lang coverage ng ano mo. Dalawa insurance ninyo. Sa akin tsaka kanya. Ayos na rin, 100%. O kasi kung kanya lang, di kaya. Di Yeah. abot.
Dapat dalawa talaga. Ay, Nasa isang frame na naman tayo. yun. Sama Yun. naman kami sa isang frame, oh. Sama sa isang frame, panandalian na naman to. Nakaw na sandali na naman to. Pero saan kayo after na to? Didiretso na kayo Diretso sa... na kami. Bali, Costco din, ito diretso na na. lang yung ano namin, pinaka-grocery. Walmart ba? Tapos diretso na After ulit. Walmart, tapos diretso ulit. Grabe, pagod na kayo. Kaya tanggapin nyo na pag pumunta kayo ng Costco, Yun. tanggapin nyo na hindi mo susunod yung listahan. Isa hindi na natin tignan yung listahan. Hindi na. Ano nga rin minsan. Nadadagdagan pa. Okay? Yun o. So, nice to see him again dito sa Costco at bago mag-winter. Yan, kasama si Madam. Boss Madam. Nakita na naman kami. Kailan may huling ano natin? Biglaan din. Ewan ko, 2 years, 3 years. 2 years. Oh, yan talaga pag may kasama tayong mahilig mag-grocery siya, kasiyahan ng ating mga ano. May bahay. Bantay bata muna tayo. Bantay lang kami rito. Sa kanya si Buning. Galing. Yung sa akin si Arya, nandito tulog. So yan. So hopefully makapunta rin kami doon sa inyo. And we'll see you around. Sana. No? Biglaan na Makapasal ka naman doon. Biglaan lang kasi yung mga lagi nating pagkikita eh. Yun. Wala talaga sa ano eh. Wala sa hulog. Nasa hulog. Tingnan natin na Diyos. Ingat kayo lagi. No? Yun. Dito lang kami sa Buhay Canada. Standby lang kayo lagi.